Isang pinagpalang umaga po sa bawat isa. Salamat sa Diyos sa pagkakataong ito na tayo po ay lalapit sa Panginoon. Bago po sa lahat, ang devotion pong ito ay nagmula sa District 6 sa pangunguna ng aming Pastora Che Manansala, at kami naman po ay under ng aming Pastor Jeff ng Door of Faith Bay o Door of Faith Masaya. Salamat sa Diyos sa pagkakataong ito, at tayo ay nabigyan ng pagkakataon upang mag-aral ang salita ng Diyos. At salamat sa Panginoon, sa umagang ito ay nananatili pa rin tayong may lakas, nananatili pa rin tayong nakakakita, nananatiling nakakahinga, dahil po yan sa mayamang biyaya ng ating Panginoon. Salamat sa Diyos sa umagang ito. Bago tayo mag-aral ng kanyang mga salita, ay tayo po muna ay umawit sa ating Panginoon. Hallelujah. Praise you, Jesus. Purihin po kayo, Panginoon. Luwalhatiin po ang inyong dakilang pangalan sa umagang ito, O Diyos. Karapat-dapat kang sambahin at papurihan, Panginoon. Hallelujah. Dahil kayong may akda ng lahat ng bagay, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Tayo po imawit sa Panginoon. Lord, prepare me to be a sanctuary, pure and holy, tried and true. With thanksgiving, I'll be a living sanctuary for you. Lord, prepare me to be a sanctuary, pure and holy, tried and true. With thanksgiving, I'll be a living sanctuary for you. Lord, prepare me to be a sanctuary, pure and holy, tried and true. With thanksgiving, I'll be a living sanctuary for you. Lord, prepare me. Lord, prepare me to be a sanctuary, pure and holy, tried and true. And with thanksgiving, I'll be a living sanctuary. Hallelujah. Yes, oh God. For you, Lord, prepare me. Lord, prepare me to be a sanctuary, pure and holy, tried and true. With thanksgiving, I'll be a living sanctuary for you. Sanctuary for you. Sanctuary. Sanctuary for you. Hallelujah. Salamat sa inyo, Panginoon. Lord, sa umagang ito ay maging banal nyo nga kaming dako, Panginoon. Hallelujah. Maging banal nyo kaming tahanan, O Diyos, sa oras na ito. Sa pakikinig po namin ng inyong mensahe, O Diyos, maging banal po kami sa inyong harapan, sa aming buhay, Panginoon. Kayo po ang patuloy na manguna, O Diyos, sa gawain ito, Panginoon. Kayo po ang aming hinahayaan na kumilos, yung inyong banal na Espiritu. Ang patuloy po naming inaanyayahan na sumama, Panginoon. At kayo po ang patuloy na mag-lead, Panginoon, magturo sa bawat isa, Panginoon. Kayo po ang aming inaasahan. O Diyos, sa umagang ito, kayo po ang sasama sa amin, sapagkat wala po kami magagawa kung wala po ang inyong pagsama. Salamat po sa inyo, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Praise God. Salamat sa Diyos. At ano po,
Tayo naman po ay mag-aaral ng salita ng Panginoon na matatagpuan natin sa aklat ng unang Pedro chapter 4 verse 19. Sa aklat po ng unang Pedro chapter 4 verse 19. Sabi dito, kaya nga ang mga nagdurusa ayon sa kalooban ng Diyos ay dapat magtiwala sa lumikha at magpatuloy sa paggawa ng mabuti. Ang Diyos ay laging tapat sa kanyang pangako. Ano po? Sabi dito, ano po ay hallelujah. Kaya nga ang mga nagdurusa ayon sa kalooban ng Diyos ay dapat magtiwala sa lumikha. Ano po? Salamat sa Panginoon. Kung tayo ay nagdurusa dahil sa kalooban ng Panginoon, ano po, ay tayo ay pinagpala ng ating Panginoon. Ano po, maraming pagdurusa sa mundong ito. Ano po, sa pamamagitan ng ating problema, sa pamamagitan ng sakit, ano po, sa pamamagitan ng malubhang sakit, ay tayo ay nakakaranas ng iba't ibang klaseng pagdurusa sa pag-iisip, sa mga bayarin, sa pag-iisip, sa mga kinakailangan pang araw-araw, sa pangkain, ano po, ay marami tayong iniisip. At ito ay masasabi nating pagdurusa kung ito ay ginagawa natin sa kalooban ng ating Panginoon. Ano po? At salamat dito sa salita ng Diyos. Ito po, balikan po natin yung verse 12 ng chapter 14 ng unang Pedro. Sabi dito, mga minamahal, huwag na kayong magtaka sa mamibigat na pagsubok na inyong dinaranas na para bang ito'y di pangkaraniwan. Ano po? Lahat po tayo ay nakakaranas ng iba't ibang klaseng problema. Pero sabi ni Pedro, ano po, ay wag na tayong magtaka. Ano po, sa mga dinaranas nating mga problema. Ano po, ito man ay mabibigat na pagsubok. Ano po, ito dinaranas natin. Ano po, wag nating isipin na parang ito hindi pangkaraniwan. Ano po, wag nating isipin na, ay, meron na naman akong problema. Ang bigat na naman ng aking dinaranas. Ano po, pero ito ay bahagi na kasi ng pagtawag sa atin ng ating Panginoon dito sa verse 13. Sa halip, magalak kayo sa inyong pakikibahagi sa mga paghihirap ni Kristo upang maging lubos ang inyong kagalakan kapag nahayag na ang kanyang kaluwalhatian. Amen po ba? Ano sabi doon sa halip, magalak kayo sa inyong pakikibahagi sa mga paghihirap ni Kristo upang maging lubos ang inyong kagalakan. Ano po, kung yung problema natin na dinaranas at alam natin na ito ay pakikibahagi natin sa ating Panginoong Hesus, ano po, hindi natin kailangan ma-stress o ma-depress sa pag-iisip ng mali. Ano po, sa panahon natin ngayon ay ang dami nang nade-depress, ang daming nagpapakamatay. Ano po, kasi hindi nila nauunawaan, ano po, kung bakit nga ba nagkakameron ng problema ang mga tao. Sabi nga Santiago chapter 1 verse 2, magalak kayo kapag kayo dumaranas ng iba't ibang klaseng problema. Ano po, at sa sumusunod na talata, sinasabi doon, kaya kailangan yung magalak. Ano po, kasi dahil sa inyong problema ay doon tumitibay yung inyong pananampalataya sa Panginoon. Kaya nagkakaproblema, ano po, ito'y sanhi upang tumawag tayo sa Diyos. Ano po, kaya ka nagkakameron ng sakit, baka yun ay dahilan ng Panginoon o paraan ng Diyos para tumawag tayo sa Kanya. Ano po, sabi dito, makibahagi sa paghihirap ni Kristo. Paano ba tayo makikibahagi sa pagtitiis ng ating Panginoong Hesus? Ano po, meron lang po ako ditong inihanda na 2 punto. Ano po, paano ba tayo makikibahagi sa pagtitiis ng ating Panginoong Hesus? Ano po, dito sa unang Pedro, chapter 2, verse 22. Sabi dito, hindi siya gumawa ng anumang kasalanan o nagsinungaling kailanman. Tinutukoy po dito ay ang ating Panginoong Hesus. Ano po, yung ating unang punto ay resisting sin o overcoming sin, o pagtatagumpay sa hindi paggawa ng kasalanan. Ano po, ang pagtitiis, mga kapatid, ay hindi lang ito sa pamamagitan ng pagtitiis natin sa mga problema o sa mga bagay na ating dinaranas. Ano po, yung meron din tayong pagtitiis upang hindi tayo makagawa ng kasalanan. Ano po, may mga kasalanan na bigla na lang natin nagagawa na parang hindi sinasadya, at meron din naman mga kasalanan na alam na natin kasalanan pero bakit pa natin pinagpapatuloy. Ano po, at dito nga sa ating binasa sa chapter 2 ng unang Pedro, ano po, verse 22, hindi siya gumawa ng anumang kasalanan o nagsinungaling kailanman. Ano po, ang tinutukoy po dito ay ang ating Panginoong Hesus. Hindi siya nagkasala, hindi siya nagsinungaling.
bagamat siya'y namuhay, ano po, sa katawang tao, kagaya natin, ano po, 100% man and 100% God. Ano po, ang ating Panginoong Hesus ay namuhay dito sa lupa ng ganoon. Ano po, pero siya ay namuhay sa katawang lupa, ano po, at nagkasala ay hindi niya po nagawa. O pagsisinungaling man ay hindi niya nagawa, na control niya. Ano po, yung pagkakasala, hindi siya nakagawa o nakapag-attempt man lamang o mismo kung humaya man lamang sa kasalanan. Ano po, ang pagtitiis ay hindi lamang po ito sa pamamagitan ng problema. Ano po, kasi ano na yan, bahagi na yan ng pagkatawag sa atin ng Diyos. Ano po, may problema na talaga at no choice ka, kailangan mo talagang tiisin yan. Wala kang magagawa kundi tiisin yung problema. Pag naman inisip mo ng inisip yung problema o pag inisip natin, ay lalo lang tayong mamamroblema. Kaya kung ilalagay natin sa ating mga puso, ay bahagi na talaga yan ng pagkatawag sa atin ng Diyos. Kasabay na yan o kasama na yan sa ating paglilingkod, yung problema. Pero ngayon, ano po, tinutukoy dito sa unang Pedro, chapter 2, verse 22, ay yung pagpipigil o kailangan mapagtagumpayan. Ano po yung kasalanan? Ano po? Kaya nga, sabi nga, dapat tayo yung lumalayo sa tukso at hindi tayo yung lumalapit sa tukso o hindi natin pwedeng utusan yung tukso na tukso ay layuan mo ako. Ano, ay hindi natin pwedeng sabihin na ganon sapagkat tayo yung magkokontrol nito. Tayo yung lalayo sa Kanya. Hindi tayo pwedeng lumapit sa Kanya. Ano po, sapagkat ang matalinong Kristiyano ay talagang lumalayo sa tukso at hindi palagi sa palapit doon. Ano po, pagtitiis sa paggawa ng kasalanan. Amen? Kung yung kasalanan mo ay hindi mo pa mapagtagumpayan na palagi mong nagagawa, ay kailangan nating mapagtagumpayan na ito sapagkat nalalapit na ang pagbabalik ng Panginoon. Ano po, naalala ko dati ng si Ma'am B dun sa Rasak, ano po, lahat daw po tayo, o baka daw isa sa atin ay meron daw tayong pet sin o meron tayong alagang kasalanan, ano po, na hindi pa mapakawalan. Ano po, pero sa oras nito, nawa ay mapagtagumpayan natin yung kasalanan na ating nagagawa. Ano po, kailangan nare-resist o na-overcome na natin yung kasalanan yan, na napapagtagumpayan na. Ano po, sapagkat ang tagal na ng panahon na lumipas, inaalagaan mo pa rin yung kasalanan na yan. Ilang taon na po ba yung kasalanan na ating inaalagaan? Ano po, ito na yung oras para pakawalan, ano, sapagkat malapit na ang pagbabalik ng ating Panginoon. Ito naman po sa pangalawang punto, sa unang Pedro chapter 2 verse 23. Sabi dito, nang siya'y insultuhin, hindi siya gumanti ng insulto. Nang siya'y pahirapan, hindi siya nagbanta, sa halip, ipinaubaya niya ang lahat sa Diyos na makatarungan kung humatol. Ano po, o enduring anger, ano, o yung controlling o kinokontrol mo yung sarili mo sa pagkagalit. Ano po, kagaya ng ginawa ng ating Panginoong Hesus, sino ba ang kailangan nating tularan? Ano po, hindi po ba't ang ating Panginoon? Sa 24 sabi niya, sa 23, nang siya'y insultuhin, hindi siya gumanti ng insulto. Ano po, ang Panginoon, nung siya ay ininsulto, hindi siya bumawi. Ano po, hindi siya gumanti ng pang-iinsulto. Ano po, hindi siya gaya ng mga alak natin pag nag-aaway-away. Ano po, yung mama mo ganito, yung mama mo ganyan, ay nagbabawian sila ng insulto. Pero sa Panginoon, ang daming ginawa sa Kanya. Ano po, dinuroan, sinuntok, hinampas, pero wala tayong narinig na siya ay sumagot. Ano po, na siya ay nakapaglaban sa kanila. Bagkos ay kinontrol niya yung kanyang galit. Ano po, hallelujah, ganito yung ginawa ng Panginoon. Kaya mga kapatid, ano man dumarating sa atin, kailangan i-control din natin yung ating sarili. Ano po, bagamat yung ating mga nakapaligid sa atin, minsan ay parang hindi tayo naiintindihan, para bang lagi na lang silang galit sa atin kahit wala naman tayong ginagawa. Ano po, pero kailangan nating i-control ano po yung ating mga sarili. Dapat yung bunga ng Espiritu ay nasa atin, yung self-control. Ano po, kailangan may pagkocontrol tayo sa ating sarili. Ano po, ang Diyos ay hindi gumanti. Ano po, at sabi pa doon sa mga sumusunod, nang siya'y pahirapan, hindi siya nagbanta, sa halip, ipinaubaya niya ang lahat sa Diyos na makatarungan kung humatol. Ito po yung isang kagandahan ni ano po, kahit ano po yung dumarating sa ating mga pang-uusig, mga sinasabing hindi natin gusto sa ating sarili, maging tahimik lang po tayo at kontrolin natin yung ating sarili. Ano po, at hayaan natin, ano po, yung Diyos ang humatol sapagkat siya'y makatarungang humatol.
Ano po, siya ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na talagang kung humatol ay tapat. Ano po, kaya wag tayong humatol. Ano dito sa 24, ganito naman ang pagkakasabi. Sa kanyang pagkamatay sa krus, pinasan niya ang ating mga kasalanan upang tayo mamatay na sa kasalanan at namuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang sugat, kayo'y pinagaling. Ano po, ito yung kagandahan ng pagkapako po ng ating Panginoong Hesus sa krus. Tinubos niya tayo sa ating mga kasalanan. Ano po, siya'y nabayubay doon sa krus, upang sa ating mga kasalanan ay tayo ay tubusin. Ano po, napakamayamang biyaya ng Panginoon. Tayo ay isa sa tinubos ng ating Panginoon. Ano po, bagamat hindi ka tubos-tubos, kumbaga para nalululong na sa kasalanan, parang hindi ka mahal-mahal, pero minahal tayo ng ating Panginoon. Ano po, kung sa panahon na parang wala nagmamahal sa atin, ano po, pero may isang Diyos na nagbibigay po ng pagmamahal o nagpaparamdam sa atin ng kanyang pagmamahal. Doon sa 25, sapagkat kayo ay tulad ng mga tupang naligaw, ngunit ngayon, kayo nanumbalik na upang sumunod sa pastol at tagapamahala ng inyong mga kaluluwa. Ito na yung time para manumbalik tayo sa Panginoon. Ano po, kung ikaw man noon ay bumalik ka muli sa pagkakasala o bumalik ka ulit sa hindi paniniwala sa Panginoon o bumalik ka ulit sa sanlibutan, ito na yung time para manumbalik tayo sa Panginoon, para i-control na yung ating sarili, ano po, sa paggawa ng kasalanan, ano po, para mapagtagumpayan na natin yung paggawa ng kasalanan. Ano po, salamat sa Panginoon. At dito pa sa huling verse na ating babasahin sa unang Pedro chapter 2 verse 20. Yan, praise God. Sabi dito sa 20, may pagmamalaki ba ang pagtitiis ng parusa kung ito ay dahil sa paggawa ng masama? Hindi. Ngunit kung magtitiis kayo ng hirap sa kabila ng paggawa ninyo ng mabuti, pagpapalain kayo ng Diyos. Ano po? May pagmamalaki ba daw ang pagtitiis ng parusa kung ito naman ay dahil sa paggawa natin ng masama? Ano po? Napakaganda po ng pagtitiis natin sa piling ng ating Panginoon. Ano po? Kung tayo ay nagtitiis dahil sa pagsunod natin sa Diyos o sa ating Panginoong Hesus, ay tayo ay pinagpala. Pero kung yung ating pagtitiis naman ay bunga naman ito ng paggawa natin ng masama, ano po, ay hindi natin ito maipagmamalaki. Ano po, hindi, mahirap ipatotoo sa Panginoon na pinagaling ka sa karamdaman. Ano po, kung yung karamdaman mo naman ay bunga ng iyong pagsuway. Ano po, kung ikaw ay kumakain ka ng bawal sa'yo, ano po, kung ikaw ay may uric, may arthritis, tapos yung bawal pa ang kinakain mo, tapos sasakit yung tuhod mo, ano po, hallelujah, ay mahirap ito ipagmalaki. Ano po, sapagkat ito ay bunga din ng ating ginawa. Ano po, kaya kung tayo ay magtitiis, at ito naman ay bunga ng pagsunod natin sa kalooban ng Diyos, ay napakalaking bagay po. Ano po, kaya salamat sa Diyos. Ano po, yung ating title ay pagharap sa pagdurusa sa paraan ng Diyos. Amen po ba? Kung humaharap ka man sa pagdurusa ngayon, pero kung ito naman ay paraan ng Diyos, ano po, ay pinagpala ka ng Panginoon. Ano po, pagbubutihin ng Diyos yung iyong paglilingkod. Ano po, at kung tayo naman ay nalululong sa paggawa ng kasalanan, ano po, ito na yung time para magbalik loob tayo sa ating Panginoon. Kaya salamat sa salita ng Diyos na ating pinag-aralan sa umagang ito. Nawa ay napagpala po tayo ng ating Panginoon. Tayo po ay manalangin. Amin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po Panginoon sa oras na ito. Minsan pa Panginoon ang papuri namin pagsamba ay sa inyo lamang. Salamat po Panginoon sa paalala niyo po o Diyos na kayo po ang Diyos na makapangyarihan na tumubos sa amin Panginoon. Kayo ang Diyos na nagpapala palagi sa bawat isa Panginoon. Tulungan niyo kami Panginoon yung mga paghihirap na dinaranas namin Panginoon sa kalooban niyo o Diyos ay patuloy nga namin mapagtagumpayan ito Panginoon at may pagmamalaki namin yung paghihirap na ito sapagkat Panginoon ito ay dahilan Panginoon o ito ay bahagi Panginoon ng pagkatawag niyo po sa amin Panginoon. Lord, yung mga problema na dinaranas namin kung hindi naman ito galing sa inyo at ito ay gawa lang naman namin Panginoon kaya namin dinaranas, ay tulungan niyo po kami Panginoon na mapagtagumpayan po ito at mahanap po talaga namin yung kalooban niyo o Diyos. Humakbang kami sa kalooban niyo Panginoon at maghirap man kami
ay kaya naming ipagmalaki dahil ito po ay nagmula sa inyo, Panginoon. Salamat po sa inyo, O Diyos. Sa inyo po namin ibinibigay ang pinakamataas sa papuri. Panginoon, pagpalain niyo po yung mga nanonood sa live, ano man kanilang gagawin sa maghapong ito. Kayo po ang patuloy na magpapala sa kanila, Panginoon. Mga papasok sa school, papasok sa trabaho, Panginoon. Kayo po ang mag-iingat sa kanila sa namang uri ng sakuna, O Diyos, ay hindi po mangyari sa pangalan po ninyo, Panginoon. Naniniwala, O Diyos, na kayo ang aming pinagkakatiwalaan sa lahat ng oras. Salamat, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Salamat sa Panginoon. Sa Diyos po ang pinakamataas sa papuri. Tapos na po ang ating gawain.